Sus, ang aarte ninyo. Pangalan lang naman yan. Pangalan lang para sa inyo. Iba naman yun para sa amin. Parang sinabi niyo naman pong wala na kaming karapatan ng asawa ko sa sarili naming anak eh. Huwag po ganun, ma. Kasi nakakainis yung ugali niyong pala desisyon. Ay, makikipagtalo pa ba ako? Pinakikinggan mo lang naman palagi yung asawa mo. Para namang wala na akong puwang dito eh. Parang wala na akong karapatan na magdesisyon para sa buhay mo, kahit na anak naman kita. Simula talaga nung nakilala mo yang si Lexie, wala ka nang ibang ginawa kundi sumalungat sa gusto ko. Lagi na lang dapat sundin yung gusto nyo. Hindi po dahil kay Lexie kaya ako nagkaganito. Nagsaset lang po ako ng boundaries. Anak niyo pa rin po ako. Nanay ko pa rin kayo. Pamilya ko pa rin kayo. Pero may sarili na po akong pamilya eh. Hindi po pwedeng lagi niyong pangihimasukan yon at ipipilit ang desisyon niyo kahit nalabag na yun sa amin. Ako ang padre de pamilya. Sa akin magsisimula ang lahat. Kung lagi ko na lang hahayaan at pagbibigyan kayo dahil minsan lang kanyo, parang sinabi kong ayos lang bastusin at hindi respetuhin ng pamilya ko. Kailangan ko silang protektahan kahit pa sa sarili kong mga magulang. Kung anong desisyon po namin, respetuhin niyo po. Hindi po pwedeng laging kayo ang masusunod. Isa sa mga nagiging pagsubok ng magkasintahan ay kung paano nila ipaplano ang kanilang kasal. Lalo na, minsan, may mga taong daig pang para sa kanila ang kasal, gaya ng pinagdaraanan ni Lexie. Pero paano nga ba niya ipaglalaban ang gusto niya at maging masaya kung ang kasama niya ay ang paladesisyon na pamilya? Teka, bakit wala yung pangalan ni Hart? Sino tong Abby? Yung nilagay sa Maid of Honor? Yung pamangkin ko yan. Nakausap ko yung kapatid ko. Gusto kasi nun anak no na makapagsuot ng magandang damit sa kasal. Kaya siya na lang ang pinalagay kong Maid of Honor. Kasi sabi ko noon, kapag may ikinasal sa mga anak ko, siya ang kukunin ko. Hindi ko naman po to kilala. Si Hart po kasi ang kukunin kong Maid of Honor dahil siya yung kababata ko. Siya rin po yung best friend ko. Diba, love? Nasabi mo na to sa mama mo? Oo, saka nasa listahan kasi si Hart. Ewan ko kailan nabago yan. Ngayon ko lang din nakita na ganyan yung nakalagay eh. Ma, hindi po pwedeng si Abeng kasi hindi niya naman po kilala yung bride eh. Paano po yung speech niya dun? Ang Maid of Honor po dapat yung bride ang magdedesisyon. Kasama naman siya sa mga abay eh. Pwede naman niyang kilalanin yung bride. Saka ang dali lang naman nun. Magsasabi lang naman siya ng wish niya. At yung Heart, di ba bakla yun? O paano naman yun magiging Maid of Honor? Kahit na po, hindi naman pwedeng baguhin yung desisyon namin. Hindi aalisin si Heart. Huwag niyo na pong guluhin yung lineup. Baka mamaya sa araw ng kasal magkagulo pa. Hindi na nila alam kung ano ang lugar nila doon. Paano naman si Abeng? Nasabi ko pa naman na. Tuwang-tuwa pa naman yung bata. Pangarap niya raw yun. Kawawa naman kung bigla nating sasabihin na ibang tao yung kukunin natin na Maid of Honor. Hindi po ibang tao si Heart. Best friend po yun ang magiging asawa ko, ma. Hindi lang nating kamag-anak. Pero hindi po ibig sabihin na ibang tao na agad yun. Saka yung mga kamag-anak po ni Lexie, pupunta rin po yung mga yon. Si Junjun na nga po ang kinuha natin na best man eh. Kahit na si Joshua sana yung bala ko. Pinagbigyan na po kayo dun kasi nga sabi nyo, siya na yung naaya nyo. Huwag nyo na pong pakialaman yung sa iba pa. Basta yung sa Flower Girl, isama mo yung anak ni Jennifer. Ilan ba dapat ang Flower Girl? 1, 2, 3 daw eh. Kaso kumpleto na tayo dyan. Yung isa yung pamangkin ko si Tyra. Yung isa naman yung anak ni ate mo si Yuna. Tapos yung pangatlo sana yung sinasabi mo na pamangkin mo doon sa pinsan mo. Sino ba ulit yun? Kesha ata yun? 3 na sila. Ay sus! Bakit si Kesha? Huwag niyo isama yan. Ay Diyos ko, ano ba naman yan? Mahirap lang yung mga magulang nun. Buti nga inimbitahan niyo pa. Dapat tagahugas na lang ng plato yung mga yon. Saan naman sila kukuha ng damit para maging flower girl yung bata na yon? Ipalit nyo dyan si Payeng. Buti na yung bata na yon, maganda. Maputi, mukhang artista. Hindi naman po sila gagasto sa damit, tita. Kasi po kami na doon. Kahit na, huwag nyong isama yon. Kung iimbitahan nyo man sila, sige, pwede pa. Pero kung isasama sa mga ganyan, wag na. Doon kayo pumili sa mga mayayaman naming kamag-anak.
Iniyayabang ko pa naman sa kanila na ikakasal na ang panganay ko. Napapabuntong hininga na lang si Lexie sa inaasta ng kanyang magiging biyenan. Sa totoo lang, simula nung nagpaplano silang magpakasal, parang dumami bigla ang problema ni Lexie. Alam naman niyang madalas ay pala desisyon ang pamilya ni Kurt, pero mahal niya ang kasintahan, kaya mas pinili niyang magpakasal dito. Nakikita niya naman na iba ang ugali ni Kurt dahil kahit na nasa harapan nila ang ina nito, ipinagtatanggol pa rin ang desisyon niya. 1 taon pa naman ang pagpaplano nila bago ang kasal. Pero 2 buwan pa lang kung ano-ano na ang gustong gawin ng kanyang biyenan. Isang araw, magkasama ang magkaibigan dahil pumipili sila ng magiging tema ng kasal. Si Hart din kasi ang may hawak nun dahil trabaho niya ang pag-aayos ng kasal. Blue na lang kasi ang theme. Kaya nga beach wedding, di ba? So kaarki lang naman ng damit para medyo hindi ganun kamahal. Lalo na 1 beses lang din naman gagamitin. Ano bang problema doon? Di ba parang mermaid theme to? Yun naman ang sabi ni Kurt eh. Nasaan ba siya? Yun naman talaga ang unang plano. Kaso naman kasi, Ano? Nag-aalangan ka na ba magpakasal sa kanya? Huy, wag ganyan, beshi ko. Hindi magandang biro, ah. hindi naman kasi yun. Nasistress lang ako sa future mother-in-law ko. Ayaw niya ng mermaid theme. Ayaw niya ng blue. Gusto niya color black. Okay naman sana kung gano'n ang bet kong theme ng kasal, di ba? Yung black-red. Kaso beach wedding. Tapos gusto ko pastel colors. Bakit ba naman kasi silang nagdedesisyon? Sila ba ang ikakasal, ha? Kung gusto nila ng ibang tema, di magpakasal sila ng bukod. Alam nga naman kanila yung masusunod. Kasal nyo to. Tungkol lang sa inyo to ng groom, no? Kinukulit nga ako na palitan ko yung maid of honor. Pinapakuha nila yung pinsa ni Kurt. Hindi ko naman kilala yun. Nag-friend request nga sa akin, oh. Tapos nag-chat na naman si tita. Baka pwede ko naman daw na makonsider. Kasi nga raw, yung mama nun, yun daw yung tumulong noon kay Kurt na makapag-aral. Tapos parang bawi na lang nila. Kako, kukunin pa rin naman kaso sa abay nga. I know, hindi pwedeng papalitan ako bilang maid of honor, no? Aba, ang galing naman. Alam ba niya yung love story nyo? May masasabi ba siya tungkol sa paano kayo nagkatuluyan ni Kurt? Paano yung heartbreaks mo noon bago mo nakilala yung mapapangasawa mo? Wala naman silang alam, di ba? Hindi pwede yung lagi sila nagde-decide. Alam mo, okay lang talaga sa akin si Kurt. Ang hindi okay, yung pamilya niya, girl. Basta sinasabi ko sa iyo, ha, huwag kang papayag na titira ka kasama mga yon. Dapat kapag kasal na kayo, doon kayo agad sa bago niyong bahay. May bahay na kami ni Kurt, di ba? Naglilipat na kami ng mga gamit doon. May mga naipundar na rin kaming 2. Napag-usapan na namin yun kasi ayoko talagang makisama sa pamilya ng asawa ko. Kahit si Kurt, sabi ko ayokong titira kami sa bahay ni na mama ko. Kasi bukod na dapat kami. Kasi nga, mag-asawa na kaming 2. Buti okay sa kanya. Oo, saka ganun din naman daw yung gusto niya eh. Kasi nga, mahirap makakilos kapag may kasama kaming iba. Isa pa, paano kami matututo bilang mag-asawa? Isa pa, ang hirap pakisamahan ng pamilya niya. Lahat pala desisyon. Naalala ko na naman noon, muntikan pa mapurnada yung proposal kasi pa-epal yung kapatid noon. Gusto yung sila pa yung mag-a-act. Malamang malalaman na yung surprise kasi nandun sila. Iniisip ko nga na baka kasi si Kurt yung unang magpapakasal sa pamilya nila. Kaya parang excited silang lahat. Over naman yun kung sila na magdesisyon. Bakit? Ikaw rin naman, di ba? Ikaw unang ikakasal sa inyo. Hindi naman ganyan sina tita. Nagbibigay lang sila ng opinyon kapag nanghihingi ka. Pero hindi sila yung nakikialam kapag may desisyon na. Ay, wag lang nila ako stressin sa pagpaplano ng kasal na to. Pepektusan ko talaga sila isa-isa. Naaano lang ako. Baka kasi magtampo naman sina tita. Kasi alam mo yun, baka sa mismong araw ng kasal namin parang konsensyahin pa nila ako. Baka hindi rin ako maging masaya nun. Hindi pwede yung ganun. Ang galing naman nila kung sisirain nila ang moment mo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi pwede yung ganyan sa akin, ha. Basta kung anong plano natin, iyon ang gagawin natin. Huwag silang pala desisyon sa buhay. Ikaw ang bride. Ako ang wedding organizer. Tapos sosobra pa yung tao sa iimbitahan. Kasi ang dami nilang binabanggit. Meron pa yung gagawing ninang yung tita ni Kurt, tapos yung lola pa nung kung sino na kapitan nung araw sa lugar nila. Pati yung nagpaanak daw dun kay tita.
Tapos may mga kasama pa yung mga yun. Kasi hindi lang +1 yung gusto nila. Yung +1 may +1 din kasi nahihiya daw magpunta kapag hindi kasama yun. Sinabi mo na ba na bilang lang ang iimbitahan? Sabihan mo si Kurt sa usapan natin ha. Walang magdadala ng sanggol dun sa mismong wedding venue. Tapos walang mga bata maliban dun sa mga flower girl. Yung mga ibang bisita sa may reception na pupunta. Sasabihin ko palang mamaya kasi pupunta kami kina mama niya. May kukunin kaming gamit. Sana wala na silang dagdag na hiling. Nakaka-stress pala kapag nagpaplano na ng kasal, no? Ang daming kung ano-ano. Ay, tunay naman na nakaka-stress yung ganyan. Dagdag pang stress kapag ang dami nang hihimasok sa kasalan na hindi dapat nila panghimasukan. Oo, nandun na tayo sa pamilya sila. Pero hindi naman yun pwedeng gawin dahilan para magdesisyon ng sila lang. Pamilya sila ng groom, pero i-consider pa rin naman nila yung sa side ng bride. Kaloka! Maayos ang naging usapan ng magkaibigan. Lahat ng gusto ni Lexie sa kasal, yon ang sinusunod ni Hart. Kahit pa tinatawagan siya ng nanay ni Kurt, hindi niya yon sinusunod. Kahit naman si Kurt ang kausapin, sinasabi na mas tama si Hart. Mas siya ang nakakaalam kung paano magiging maayos at maganda ang kasal ng dalawa. Ilang linggo ang lumipas, ang daming hiling ng pamilya ni Kurt. Minsan pa nga, nung nagpunta si Lexie sa bahay ng nobyo, sinalubong na agad siya ng mga plano para sa kasal. Bali, magiging family reunion na rin yun kung sakali. Kaya makikilala mo na ang buong angka namin, Lexie. Yung mga pinsan, mga tito, tita, pati mga lolo at lola ni Kurt makikilala mo na rin. Pabigay po ng lahat ng listahan, tita. Kasi po kailangan bilang lang talaga po yung pupunta ng reception. Kasi po catering yun eh. Kaya may bilang lang ng tao kung ilan yung kaya sa pagkain at sa lugar po. Eh di palakihin nyo yung lugar. Bakit kasi dun pa sa tagpuan? Eh pwede namang doon sa may yung taas ng Andox. Malaki yun. Yung anak ng kaibigan ko doon kinasal. Kaya ata dun yung mga 200 na bisita. Ang dami naman po niyan, tita. Konti lang naman po iimbitahan namin eh. Kasi po sa side ko kami lang ng family. Yung dalawa kong kapatid, yung mga boyfriend nila, yung parents ko. Tapos po yung isa kong tita. Then yung dalawa ko pa pong friend. Tapos yung ilan kong pinsa na magiging abay. Yun lang po. Saka po nasabi na po na wala pang 80 pack sana ang pupunta. Kasi yun lang din po ang kaya ng budget. Ay, hindi ah! Marami na yung inimbitahan ko. Nasabihan ko na sila na pumunta sa kasal ng anak ko. Eh, minsan lang tong ganitong celebration. Malamang ipagyayabang na namin. Alam mo, Lexie, ganito talaga ang pamilya namin. Nakakahiya naman kung malalaman nila na kinasal na si Kurt tapos wala man lang kaming inimbita sa kanila. Kung meron man, ano yun, iilan lang? Ano na lang ang sasabihin nila? Na baka walang budget yung anak ko magpakasal? Eh parang sinabi na rin na sana hindi na lang muna nagpakasal. Kasi po tita, budget lang po talaga yung kasal namin eh. Di ba po nagpapagawa kami ng bahay? Eh yun na nga kasi ang sinabi ko sa inyo, na wag na muna kayong magpapagawa ng bahay. May kwarto naman dito si Kurt, pwede ka namang makituloy muna rito. Kasi kasal na yan eh, dapat bongga na yan. Yung mga kamag-anak pa naman namin nag-e-expect yun sila na talagang magandang kasalan. Yung ganun ba sa kasal ni Carla? Aba, kung alam mo lang kung gaano kabongga yun. Ang daming pagkain. Ang ganda ng venue. Garden wedding naman yun eh. 3 million nga ang gastos nila doon. Ganun yung inaasahan ng iba naming kamag-anak. Kaya nga papakitaan natin sila ng talagang maganda. Ha? 3 million po? Tita, hindi po kami gagastos ng ganyan kalaki sa kasal namin. Itatabi na lang po namin yon para kapag may anak na kami ni Kurt, may ipon kami. Ang laki na po noon, 3 million. Wala pa nga pong milyon yung budget namin. Hindi yan. Mayaman naman yung pamilya mo, di ba? Yung tatay mo may-ari ng pabrika. Imposible naman na ayaw nilang malakasan yung kasal mo. Ikaw lang ang pinakasalan na hindi pa inaanakan. Yung ate mo, may anak na hindi pa kasal. Magbibigay po sina daddy pero hindi po nila sasagutin yung kasal. Saka ayaw din po ni Kurt yung ganun. Kilala nyo naman po anak nyo. Ma-pride po yun. Sasabihin nun siya yung nagyaya sa akin magpakasal tapos si daddy ko ang pasasagutin ng kasalan. Kahit na ayaw ba ng tatay mo na makitang bongga yung kasal mo?
Kasi kahit naman lalaki yung sa amin at sabihin mong ayaw mong bongga ang kasal, dapat dyan yung daddy mo ang mag-aayos nun para sa'yo. Para maibigay yung deserve mo. Baka naman kasi hinihintay ka lang ng daddy mo na magsabi sa kanya. Huwag ka na kasi mahiya. Totally, magulang mo naman yun. Hindi na kumibo pa si Lexie. Nginitian niya lang ang kanyang magiging biyenan. Hindi kasi siya sanay na laging umaasa sa mga magulang niya, kaya ayaw niyang gawin ang sinasabi ni Weng. Tunay naman na kapag gusto niya at hiningi niya sa kanyang ama ay ibibigay ito sa kanya. Ang problema lang, ayaw ni Kurt na humingi siya ng tulong para sa magiging kasal nila. Dahil nga ang sabi ni Kurt, para naman daw sinabi na hindi siya kayang bigyan ng magandang buhay. Anong mukha na lang daw ang maihaharap ni Kurt sa ama ni Lexie kung sa ganun lang ay kailangan pang ihingi ng tulong? Hanggang sa isang araw, magkasama ang magkasintahan dahil may inaayos silang mga papel. Tumawag sa akin si Daddy kanina. Oh, bakit? Anong sabi? Magkano raw ba yung kailangan ko para sa kasal? Ha? Nanghihingi ka ba sa kanya? Hindi nga eh. Nagulat na lang ako pag sabi niya noon. Akala ko naman may ipapauto siya o kaya may ipapasabay na bilhin. Tapos biglaan niyang sinabi sa akin kung magkano raw ba yung kulang sa budget natin. Kasi daw tumawag sa kanya si mama mo. Nagsabi na kulang daw yung budget natin sa kasal. Tapos nahihiya lang daw ako magsabi kay daddy. Tapos ayun na. Anong kulang? Nakapondo na yung pera natin, di ba? Bayad na rin yung iba tapos yung kulang pinag-iipunan ngayon. Ano ba naman niya si mama? Bakit naman nagdedesisyon na agad siya nang hindi man lang sinasabi sa atin? Tapos nagchat pa siya kay Hart. Pinapapalitan niya ang venue nung kasal. Wag daw dun sa dagat na yun kasi hindi raw dun masarap maligo. Kasi daw yung kapatid mo nangangati sa beach na yun. Tapos yung tita mo yata yun, nalaman na dun ang venue. Ang cheap naman daw. Parang ayaw na raw nila magpunta kung dun lang din ang kasal. Hindi naman sila invited. Inimbitahan na naman yun ni mama. Ako na lang kakausap pag uwi ko mamaya ha. Saka sabihin mo kay Hart, wala siyang babaguhin hanggat hindi tayo nagsasabi. Pasensya ka na, love ha. Ang gulo ng pamilya ko. Pinagsasabihan mo naman sila eh. Minsan sila lang kasi yung may ayaw makinig sa'yo. Basta wala tayong babaguhin kahit na gusto nila. Sabihin mo na lang kay daddy mo na magsasabi na lang tayo kapag kailangan natin ng tulong. Sa ngayon kamo, may pera at ipon naman tayo para sa kasal. Ako na bahala kay mama. Iniisip ko lang din kasi na paano kung mag-asawa na talaga tayo. Tapos may mga anak na tayo. Baka naman pati pagdedesisyon natin sa mga anak natin, sila pang magdedesisyon. Kaya nga tayo bubukod, di ba? Huwag mo na isipin yon, ako nang bahala doon. Mag-set tayo ng boundaries. Hindi ibig sabihin na kapamilya natin sila, pwede na magdesisyon at manghimasok sa buhay at pamilya na binuo natin. Sure ka ba? Hindi ka ba nagagalit o nagtatampo na parang lagi na lang ayoko sa desisyon ng pamilya mo? Kasi yung kapatid mo parang naiinis sa akin eh. Kasi nga nung nagdesisyon siyang yung friend niya ang mag-design ng gown ko, umayaw ako. Feeling ko nga hindi pa rin yun nakakaano. Parang may tampo pa rin siya sa akin. Kapag kasi nandun ako sa inyo, hindi niya ako pinapansin. Kaya mo siya, matampuhin talaga yun eh. Hindi sanay na tinatanggihan. Sabi ko nga sa kanila eh, lalo na kay mama, huwag sila magtatampo sa isang tao kapag ayaw nung gusto nila. Hindi lahat mag-a-adjust para sa kanila. Kaso ayaw naman nilang makinig sa akin eh. Yung kapatid ko nga na yun, kawawa kaibigan nun. Lagi nag-a-adjust sa kanya. Kako, pwede naman mag-adjust pero hindi palagi at hindi sobra. Nakakatakot nga yung ganun. Buti hindi ganun ang ugali mo. Ayoko ng ganun. Nire-respeto ko ang desisyon ng iba. Yung tatay ko kasi ayaw din ng pala desisyon sa buhay ng iba. Ang kaso lang, hindi naman yung makapalag kay mama. Tara na nga, kumain na tayo. Nagugutom na ako. Pagka-uwi nga ni Kurt, agad niyang kinausap ang kanyang ina. Nilinaw sa kanya lahat ng mga hindi niya dapat gawin, lalo na ang pagsasabi sa mga magulang ni Lexie na kinukulang siya ng pera para sa kasal. At ang tungkol sa pagpunta ng lahat ng kamag-anak nila sa kasal. Pupunta lang daw kung sinong inimbitahan. Sabihin na raw ng iba na kapos sila sa budget, wag lang magulo at masira ang plano nilang kasal. Dahil pati mga malalayong kamag-anak gusto ni Weng na imbitahan. Kahit yung mga kakilala niya sa probinsya nila, pati na rin yung kung sinong hindi naman kilala ng mga ikakasal. Mabuti na lang at may paninindigan si Kurt. Gusto niyang maging maayos lahat, maging sa panig ni Lexie. Sa paglipas ng ilang mga buwan,
May mga gustong ipabago si Weng sa kasal. Mabuti na lang at ayaw ng dalawa. Hanggang sa isang araw, nalalapit na ang kasal. Nagsusukat na sila ng mga damit para sa mga magulang at mga abay, maging mga importanteng tao na kailangan para sa okasyon. May gown ka na ba, Lexi? Meron na po, tita. Last month pa po yun nakatahi. Patingin nga ako. Ito po, tita. Ay, bakit ganyan? Ang pangit naman yan. Ano yan, pang hostess? Anong hostess dyan? Tube yan, tapos yung sa likod bukas na bukas oh. Parang kulang na lang maghubad na. Wag na yan. Tulungan na lang kita maghanap yung disenteng gown. Yung ganun sa gown ko nung kinasal. Yung bigay ng nanay ko. Pang modern wedding gown po kasi to, tita. Saka po hindi naman po vintage ang style ng wedding namin. Sa beach po kami. Ayun na nga. Bakit kasi sa beach pa? Hindi na yun mukhang kasal. Para lang yung outing. Tapos magdidress din kami. Ayoko pa nung style ng dress. Bili na lang ako sa Divisoria. Itong bakla na to kasi ata ang nagplano kaya ganyan ano. Kapag mga bakla kasi parang malalaswa yung mga suotan. Kaya parang gusto na yung tradisyon na kasal alisin na yung pagiging conservative. Ay, ako pa talaga? Yan ang gusto ng bride saka alam na yan ng groom. Wala lang kasi ngayon si Kurt para siya magsabi bakit yan napili nila. Ginagawa ko lang kung anong gusto ng ikakasal. Wala dapat tayong say, lalo na kung hindi naman po nating kasal. Ang bastos ng bunganga mo. Ang sabihin mo kaya gusto mo sa beach kasi hindi ka pwede sa simbahan. Sabi ko naman sa'yo, Lexi, wag mo na yung gawing maid of honor mo. Hayaan mo, bukas pupunta rito yung pinsan ni Kurt, ipapakilala kita. Ikwento mo sa kanya lahat sa buhay mo at sa inyo ni Kurt. Para may alam siya sa sasabihin niya sa kasal kapag ginawa mo siyang maid of honor. Pasensya na po talaga, tita. Hindi po talaga pwede Lahat na lang hindi pwede. Ang dami mo nang tinanggihan na request ko. Parang nung nakaraan, pinapaimbitahan ko si Kapitana. Ayaw nyo rin. Grabe naman yan. Kung ayaw nyong maging maid of honor yung pamangkin ko na yon, huwag nyo na lang din akong sukatan ng damit. Hindi na ako sasama. Hindi na ako a-attend. Sure na po ba? Kayo pa naman ang next na susukatan. Okay po, sige si Alex na next. Nakita mo na, Lexi? Ito ang dahilan kaya ayaw ko na kaibigan ang pupunta sa kasal Mas maganda talaga kapag kamag-anak. Bes, wag mo nang patulan. Tita, sorry po pero tama naman po ang sinabi ni Hart. Kung hindi po kayo pupunta dahil lang sa hindi kukunin na maid of honor yung pamangkin nyo, si Kurt na lang po ang kausapin nyo dyan. Ayoko po magdesisyon sa ganyan. Kung hindi kayo pupunta, pasabihan na agad ako para mapalitan ko yung list ng mga invited. Para makapunta yung mga hindi inabot ng bilang. Pwede naman di kayo kasama dun Basta nandun ang groom at bride, tuloy pa rin ang kasal. Mahinang siniko ni Lexi ang kanyang kaibigan dahil nakikita niyang napipikon na si Weng. Padabog namang umalis ang ginang. Sabi ko wag mo nang patulan Alam mo naman patola ako, no? Saka as if naman kasing importante siya sa bride at groom. May iba nga hindi pa invited yung parents Yung iba nga isa o dalawang witness lang okay na para sa kasalan, no? Hindi naman titigil yun kung wala siya o sila. Kaya nga sabi ko na si Kurt na ang bahala sa kanila. Ay, tara na nga, ayusin na natin to. Sino nang susunod na sukatan ng damit? Best man na lang yata. Tanong mo kay Kurt kung makakarating ngayon. Oo, sabay na silang pupunta. Pabiyahe na ata sila. Noong umuwi na si Kurt, nagsumbong pa ang kanyang ina dahil hindi raw pinapakinggan ang kanyang opinyon. Akala niya siya ang kakampihan. Mabuti na lang ipinaliwanag niya kung bakit ganon ang gusto ni Lexi. Hanggang sa ilang linggo at buwan ang lumipas, sumapit na rin ang araw ng kasal. Maayos naman nung una, kahit na ang daming ginagawa ni Weng. Ang daming naging palpak dahil sa pakikialam niya. Mabuti na lang naroon si Hart. Nagagawa ng paraan para lang maging masaya ang araw ng kasal ng kanyang kaibigan. Pero hindi pa rin natatapos ang paninira ng araw ni Weng dahil nagpapasok siya ng mga hindi naman imbitado sa kasal. May load ba kayo pantawag? Ako meron, bakit? Pairam nga muna, tatawagan ko lang si Maan. Sino yung mga yun? Mga kamag-anak namin. Yun na nga nakakapagtaka Bakit nandito sila? Hindi naman sila invited Kaya nga ako tatawag kay Maan. Ang daming dumating na wala sa listahan. Yung pagkain kukulangin. Baka hindi makakain yung iba. Si mama mo naman kasi. Binalot yung ibang handa. Ipapadala daw yung sa tita mo na hindi makapunta. Munti kang pambawasan yung cake.
Kasi sa likod naman daw hindi makikita kapag mag-cut kayo sa harapan. Buti nakita ko. I-video pa nga yun. Gagawin ko na lang ng paraan to. May isa pa dyan naka-white na nakadress pa ng mahaba. Daig pa niyang ikakasal. Yung mga bata pa. Hala, baka mahulog yung mga souvenir. Ay, nakaka-stress naman. Sandali nga lang. Kakausapin ko si Mama. Naiiyak na si Lexi dahil sa nakikita niya. Hindi yon ang araw ng kasal na gusto niya. Ginawa naman ni Hart ang lahat, pero hindi niya kontrolado kung anong pinaggagawa ni Weng. Lalo na at abala rin siya na asikasuhin si Lexi at ang iba pang mga kailangan sa kasalan na yon. Sumunod si Lexi sa kanyang asawa para kausapin ang kanyang biyenan. Nahihiya rin kasi siya sa mga kamag-anak niyang nagpunta. May mga bata kasing nagtatakbuhan. Nagugulo ang mga disenyo. May mga umiiyak pa na mas malakas pa sa musika. Nagdedesisyon na naman kasi kayo nang hindi man lang inaalam kung anong gusto namin. Bago yung kasal, kagabi at kaninang umaga sinabi ko na sa inyo to. Ang tigas ng ulo nyo. Bakit ka ba naiinis? Mga kamag-anak mo naman ang mga yan. Ano, alangan namang hindi ko sila papuntahin eh. Ang layo ng binyahe ng mga yan. Hindi naman sila babiyahe kung hindi nyo sinabi. Dami pa mga bata, ang gulo-gulo. Kasal to tapos ayaw nyo ng mga bata. Paano na lang yan kapag nagkaroon na kayo ng anak? Alangan naman na ayaw nyo sa bata. Ma, hindi naman sa ayaw namin sa bata. Nakakagulo ng kasalan yan, Hindi naman to kids party. Yung mga magulang pa hinahayaan na manggulo yung mga anak nila. Ay, nakakainis naman to. Alam mo, ikaw lang ang nagpapaka-stress dyan. Huwag mo na pansinin. Hayaan mo na. Ang mahalaga, masaya yung mga naging bisita natin. Oh, ayan ang mga pinsan mo, Huwag mo naman naguluhin yung mga ginawa namin, Ma. Nagugulo ba ako? Ha? Inaasikaso ko na nga ang mga bisita ngayon. Andyan yung tita mo. Inimbitahan ko. Malaki magbigay ng pera yon. Baka magkano ibigay sa'yo nun kapag nagsayaw na kayo mamaya. Love, wala naman tayong magagawa. Andyan eh. Pasabihan na lang na yung mga bata huwag hayaan na maglilikot sa paligid para walang masira o mabasag. Baka kasi magbayad pa tayo. Oo na, sige na. Ako nang bahala. Ako na magsasabi sa mga bisita. Ma, huwag mo naman sirain tong araw namin. Imbis na masaya kami, nag-aalala pa kasi sa dami ng mga mangyayari dito. Lalo na may mga bisita rito na hindi naman inaasahan. Tapos huwag niyo naman bawasan yung mga pagkain, Hindi yan pang take out. Kulang na nga yan eh. Ang mahal ng bayad dito tapos bawal mag-take out? Nag-ambag naman din kami para dito, di ba? Nagbigay ako ng pera sa'yo. Magkano rin yun? 5K yun. Kung handaan na sana kami ang nagluto, baka ilang putahe at ilang mga kilo rin ang mailuluto. Baka lahat ng bisita, pati nga mga kabarangay natin makakauwi ng pagkain sa bahay nila. Hindi naman po ito kasalan para sa buong bayan, Ma. Ang pangit pa nga ng mga design. Babaguhin ko sana kanina yung mga kortina kaso hindi ko maabot. Wala man lang makitang maayos na design. Minimalist wedding po kasi to, Ma. Ang pinapakisuyo lang naman po namin sa'yo, yung wag niyo pong pakialaman. Please, Ma. Ipaubaya niyo na po sa amin tong araw na to. Gusto po naming matapos tong araw na to na walang nangyayaring gulo. Napakibit balikat na lang si Weng pero hindi niya iniintindi ang sinasabi ng mag-asawa. Ang tagakuha ng video at mga litrato nahihirapan din dahil nung nagsasayaw ang bagong kasal, may mga batang nagtatakbuhan sa harapan. Nilalaro pa ang suot ni Lexi. Si Hart naman ang nagsasaway pero parang walang ginagawa ang mga magulang. Dahil kapag pinipigilan nila ang mga bata na maglakad at maglaro, sumisigaw at umiiyak naman ang mga ito. Pinipilit na lang ng dalawa na hindi magpaapekto. Dahil baka hindi pa sila maging masaya. Hanggang sa may dalawang bata na naghaharutan. Itinulak ng isang bata ang kalaro niya at tumama kung saan nakalagay ang cake. Dahil doon, nalaglag ang cake. Hindi lang doon natapos. Dahil iyak ng iyak ang bata na mas lalong nagpagulo sa mga nangyari. Hindi na kinaya ni Lexi ang problema kaya pinatapos na lang ang kaganapan kahit nakasisimula pa lang. Gusto na raw niyang magpahinga. Umiiyak siyang umuwi ng bahay nila. Nakakainis naman eh. Minsan na nga lang ikasal ganito pa. Kanino ba kasing anak yon? Sinabi na kasi na huwag magdadala ng bata kung hindi naman kayang sawayin. Nakakainis!
Hindi yun kasama sa mga bisita, Beshi. Alam nyo na yun. Hindi ko kilala yung nanay nun pero sabi ni Mark, kapitbahay daw yun ni na tita. Sinama raw ni tita para may kasama siya magbiyahe. Pinapapunta raw kasi ni mama. Kita mo na, hindi pa yung bisita, hindi pa yung kamag-anak. Inaya ng inaya lang, hay! Ano na lang ang maaalala ko sa kasal ko niyan? Ni walang maayos na video, walang maayos na pictures. Ang mahal pa naman ang bayad sa kanila. Saka, magagaling pa naman ang mga yun. Sorry love magpakasal na lang ulit tayo. Hindi ko na lang sila iimbitahan. Magpapakasal ulit? Ang mahal nga magpakasal. 1 taon nating pinag-ipunan to. Malamang yan, iba na magiging priorities natin. Hindi na natin masisingit ulit yung ganyan. Mag-iipon na lang ako. Mas maganda pa yung magiging kasal natin. Okay naman na sana doon sa mga extra na bisita Kasi nakapagpadagdag ako ng foods. Ang hindi okay, yung mga bata at yung mga walang disiplina na magulang. Sino ba inaasahan nila magbabantay sa mga anak nila? Pala desisyon kasi pamilya mo, ba't ganon? Parang yung sa MC, gusto pa nila yung tropa ng kapatid mo. Pinagsalita ko, hindi marunong, nahihiya raw. Pero pangarap makapag-MC? Kako anong akala niya sa kasala na yon? Pangpraktisan? Ewan ko, kakausapin ko ulit sila. Magpahinga ka na muna, love. Pagod ka Ikaw ba, Heart? Book na lang kita ng hotel? Hindi na, may sundo naman ako. Hinihintay ko lang yung jowa words ko. Ay, may tao yata. May nagdo-doorbell. Hindi naman yan sina Daddy. Umuwi na sila. Naiinis nga rin sila Nakakahiya doon sa mga ninong at dinang na kinuha natin. Kilala pa naman nun sina Daddy. Baka mamaya machismis pa tayo. Ayoko pa naman sa lahat yung pinag-uusapan ako ng mga tao. Huwag mo na sila isipin. Hindi mo naman kasalanan bakit ganun Ginawa mo naman lahat. Ako na magtitingin kung sino ang mga yon. Ang 3 babae na may kasamang 2 bata at isa na ron ang nakasira ng kasal nila. Maya-maya pa, may dumating ulit na isang matandang lalaki kasama ang 2 anak nito. Oh, bakit ma? Dito ko na lang muna sila patutulugin sa bahay nyo ha. Sinabihan ko kasi sila na dito natutuloy. Wala kasi silang matutulugan Hindi na kasya sa bahay kasi andoon sina tita mo. Alam mo namang maliit lang yon. Ang mahal naman ng hotel. Wala silang pera kasi pamasahe lang talaga meron sila para maka-attend sa kasal. Sige na. Halika na, pasok na kayo. Teka lang ma, hindi ka man lang nagpaalam kung sinong patutuloyin mo sa bahay namin. Bahay na po namin to. Dapat po inaalam nyo kung okay sa amin may ibang tao rito. Kamag-anak naman natin to, ano ka ba? Saka itong si Bebang, kilala ko to. Mababait naman yan sila, hindi naman sila magnanakaw. Saka isang gabi lang naman, nak. Ngayon lang naman. Bukas ng tanghali, biyahe na rin yan sila pauwi sa probinsya. Kahit na po. Ngayon din ang unang araw na matutulog kami dito ni Lexi. Nagdedesisyon kasi kayo agad Di na nga maganda yung nangyari kanina, pati ba naman kung sinong tutuloy sa bahay namin? Unang gabi namin ngayon ni Lexi bilang mag-asawa. Di man lang kami mabigyan ng oras. Nagagalit ka ba sa akin? Ano po ba sa tingin nyo, ma? Bakit? Hindi na ba ako pwedeng magdesisyon ngayon? Hindi naman ibig sabihin na may asawa ka na Hindi na ako ang nanay mo. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, huwag niyo po laging panghimasukan yung hindi inyo. Gaya nitong bahay namin. Kami na dapat mag-asawa magdedesisyon kung sinong patutuloyin namin, kung sinong patutulugin namin o kung anong mangyayari sa bahay namin. Dahil amin po ito. Kung may gusto kayo, magpaalam kayo. Hindi yung desisyon agad. Tapos parang dapat pumayag kami kahit na ayaw namin. Huwag po ganun, ma. Respeto naman po sa privacy at boundaries namin. Paano to ngayon? Alangan naman sa kalsada sila matutulog. May isa pa naman kayong kwarto, pwede naman sila doon. Maawa ka naman, may kasama silang matanda at mga bata. Ganyan na ba sumama ang ugali mo? Baka mamaya kaya ganyan ka dahil sinusulsulang ka ng asawa mo. Akala ko ba mabait yang si Lexi. Wala pong kasalanan si Lexi at hindi masama ang tumanggi. Hindi ibig sabihin na hindi pumapayag sa gusto nyo, masamang tao na. Ayoko lang ng ganito. Hindi nyo man lang kami binibigyan ng space. Naku, tumigil ka dyan, Kurt. Tara na, pasok na tayo. Lapag nyo na lang muna yung mga gamit nyo dyan. San ulit yung kwarto dito na pwedeng gamitin? Ang ganda ng bahay ng anak ko, ano? Kahit sa sala may aircon. Tapos ang taas pa ng kisame. Mga bago rin yung mga gamit nila.
Ang laki ng gastos dito. Si Kuya nilang gumawa nito eh. 'Di ba? Ang galing naman talaga nung gumawa. Talagang pulido. Ay, Shala, ano to, house tour? O bakit andito ka? Sabay-sabay kami sa sasakyan kanina, saka pinapunta nila ako rito. Ma, umalis na po kayo. Ako na lang magbabayad ng hotel. Meron ba ritong mura lang, Heart? Yung kahit pang 12 hours lang, ganun? Aalis din daw agad sila bukas eh. Meron namang malapit sa terminal Kung babiyahe rin sila agad, doon na lang para hindi na mahirap. Lalakarin lang yon, doon sa likod yon, malapit sa may Jollibee. Yun naman pala eh. Doon na lang. Ako na lang magbabayad kung ilang room yung kailangan. Bakit? Anong meron? Di ba nak, okay lang naman sa'yo na makituloy to mga kamag-anak ko. Kasi naman tong anak ko nagagalit sa akin. Isang gabi lang naman. Ngayon lang naman. Hala, makikisabay pa sa honeymoon? Over naman yan. Tumahimik kang ang bakla ka. Saka isang gabi lang naman. Sa Batanes naman sila pupunta para sa honeymoon nila. Hindi naman masasama ang ugali ng mga yan. Huwag mo lang sulsulan si Lexie. Dahil baka kapag sumama ang ugali niyan, madamay pa ang anak ko. Kapag mga bakla kasi, ganyan talaga ang ugali. Hoy mother, mawalang galang na po ha. Hindi po masama ang ugali ko. Kung ano man pong sinasabi ni Lexie o ni Kurt tungkol dyan sa mga request mo, sa kanila na yon. Desisyon na nila yon. At yun ang dapat nyo pong respetuhin. Uy, nakikipagtalo ka pa talaga sa akin? Sige na ma, doon na sila sa hotel. Ako na maghatid sa kanila. Pinagyayabang ko pa naman tong bahay mo. Tapos ayaw mo magpatuloy ng kamag-anak? Intindihin nyo na lang po ko ma. Sorry po mayabang na ako mayabang. Pero pribadong buhay na namin to. Hindi pwedeng laging ganito. Hindi sila tutuloy sa bahay namin pero kaya ko magbayad para sa hotel nila. Halata sa mukha ni Weng na naiinis siya sa inaasta ng kanyang anak. Hindi ganon ang inaasahan niya. Dahil ang akala niya ay papayag ang mag-asawa. Naiinis din siya kay Lexie. Dahil hindi man lang daw ito umapila at pinayagan na doon matulog ang mga kamag-anak nila. Hindi pa sa ganong paraan natatapos ang pinaggagawa ni Weng dahil halos gusto niyang kontrolin ang buhay ng mag-asawa. Siya lang ang gumagawa nun dahil ang mga magulang ni Lexie hinahayaan muna silang mag-asawa. Magsabi lang daw kung kailangan ng payo o ng gabay pero hanggat maaari, sila raw ang kumilos at gumawa ng nararapat para sa pagsasama nila at sa pamilya na binubuo nila. Minsan pa, habang kumakain sa labas sina Lexie, kasama ang pamilya ng asawa niya, may napag-usapan na naman sila. Mag-anak na kayo ngayon pa lang. Ilang taong ka na nga, Lexie? 28 ka na, no? Magtu-28 ka na ngayong taon? Huwag mo na hintayin mag-30 ka at baka mahirapan ka na makabuo niyan. Tingnan mo, kapag nagkaroon ka ng anak na 30 ka na, ilang taong pa lang anak mo, matanda ka na. Pinaplano na po namin. Hindi lang po kami nagmamadali. Kung ibibigay naman po at makakabuo kami, okay lang po. Pero sa ngayon, wala pong pressure kasi ine-enjoy pa naman po namin ni Kurt ang buhay mag-asawa. Nagta-travel at mas kinikilala pa po namin ang isa't isa. Sus! Para saan pa na kinikilala nyo ang isa't isa? Kasal na kayo? Ay, may ipapainom ako sa'yo para mabilis kang mabuntis. Tuturuan din kita ng posisyon nyo kapag nasa kama kayo. Gusto ko na magkaapo na agad Sana mabuntis ka na. Tapos kapag lalaki ang anak mo, ipangalan natin sa tatay ko, sa lolo ni Kurt, kasi paboritong apo nun si Kurt. Pati ba naman po sa pangalan, ma? Kung may ipapangalan man po kami sa magiging anak namin, yun po yung mapag-uusapan namin. Hayaan nyo rin po muna kami. Wala pa naman pong 6 na buwan simula nung kinasal kami. Tama naman sinabi ni Lexie. Wala naman nagmamadali sa amin dalawa. Kahit pa maging 30 na siya kapag nabuntis, ganun talaga. Naku, hindi ganon, anak. Huwag pangit ang mindset. Dapat ngayong taon mabuntis na si Lexie. Ngayong taon mismo, bigyan nyo na ako ng apo. Hindi na ako makakapaghintay pa sa mga susunod. Mai-enjoy nyo naman ang buhay kapag may mga anak na kayo. Hindi na kayo mga binata at dalaga. Nagkakaedad na kayo, ha? Try lang po, ma. Anong try? Gawin nyo talaga. Pati ang sa pagbubuntis, pinanghihimasukan na ni Weng. Lagi niyang kinukulit ang dalawa kahit na hindi naman dapat. At dumating nga ang araw na nabuntis si Lexie. Tuwang-tuwa ang lahat. Dagdag pa na nalaman nilang lalaki ang magiging una nilang anak. Isang hapon, habang nasa bahay nila si Lexie, kasama niya ang kaibigan niya. Dahil nasa trabaho pa noon si Kurt, gusto ipangalan ng biyenan ko sa magiging baby namin, Edgar Boy.
Hala, sorry natawa ako ha. Ano ba namang pangalan yan? I mean, hindi ko naman inaano yung mga tao na may ganyang name. Pero kasi wala na halos ganyang pangalan sa generation ngayon. Kung noon pa, siguro pwede pa na may tao na ganyan ang pangalan. Kaya nga eh. Kasi yung Edgar, pangalan ng lolo nga ni Kurt. Yung tatay ni Mama Weng. Yung boy naman, palayaw nga nun. Mas kilala daw sa lugar nila yon bilang boy. Eh di ba nga, parang kilala sa kanila yung lolo ni Kurt? Ewan ko ba? Hoy babae, huwag kang papayag ah. Yung anak mo kapag yan ang pangalan niya, baka mainis sa'yo kapag laki niyan. Dahil baka pagtawanan pa siya. Alam mo naman ang ibang mga kabataan, kapag kakaibang pangalan, parang sasabihan pa siyang lumang tao. Uso na pangalan ngayon mga Ethan, James, ganun. Sabi ko nga kay Mama na hindi yun ang ipapangalan namin. May naisip na nga kami eh. Yung may Gray sana or Ace sa name. Ace Caleb nga sana yung balak namin. Pero parang gusto ni Kurt na palitan yung Caleb. Bagay naman yung Ace Caleb kesa Edgar Boy. Go na ako dyan or Jacob Ace. Ay, pwede rin no. Sabihin ko nga yan kay Kurt. Kabuanan mo na ba? Oo, kinakabahan nga ako eh. Alam mo, iniisip ko kung magpapa-CS na lang ako. Natatakot ako baka hindi ko kaya yung normal delivery. Sabi din ni Kurt sa akin, magpa-CS na nga lang ako. Medyo mahal nga lang. Sakop naman yan ng PhilHealth kasi kasal naman kayong dalawa. Yun nga rin ang sabi ni Kurt. Tingin mo ba? Pwede naman CS kasi afford nyo rin naman kahit paano. May ipon kayo mag-asawa, di ba? Malaki rin ang sahod ni Kurt. Yun nga lang, kaso lang sabi nila masakit daw sa likod yun kapag malamig. Mas maayos daw ang normal. Kaso lang mas masakit yata. Siguro medyo delikado rin lalo na sa edad mo. Grabe ka naman sa edad ko. Hindi naman ako sobrang tanda, no? Joke lang to naman. Go na ako sa CS kung saan ka mas komportable. Kaso isa pa sa kinakabahan ako, paano ko nanganak ako tapos wala si Kurt? 2 weeks pa naman siya sa Japan dahil sa client nila. Bukas ang alis niya. Kung sakali man, 3rd week makakabalik na siya. Paano kung manganak na ako next week, di ba? Hindi ba mapakiusapan yung boss niya? Mapapakiusapan naman. Kaso kasi matagal na yung hinihintay ni Kurt. Kasi kapag naging okay yun, mas malaking makukuha niya. Mas makakaipon pa kami lalo para sa future ng anak namin. Ayaw nga niyang tumuloy kasi nga dahil dito rin sa iniisip ko. Kaso ako naman yung nagpipilit sa kanya. Kasi matagal na niyang pangarap yan eh. Saka para sa pamilya naman namin kaya niya ginagawa yun. Hayaan mo, nandito naman ako. Saka sabihan mo ko, ako na rin susundo kay mother or father mo. Malamang niyan, aalagaan ka rin naman ng nanay mo. Huwag na doon sa biyenan mo. Baka magdesisyon na naman yun ang kakaiba. Pala desisyon pa naman yun. Tumuloy si Kurt papunta ng Japan. Kaya ang umaalalay kay Lexi ay ang kanyang kaibigan. Ngunit nung manganganak na siya, sakto na may bulutong si Hart, hindi siya pwedeng lumapit kay Lexi. Ang mga magulang naman ni Lexi, nagbiyahe pa lang papunta sa kanila. Halos 7 oras pa ang itatagal nun. Kaya ang sumama at umalalay kay Lexi ay ang kanyang biyenan. Naging ligtas at maayos namang nakapanganak si Lexi. Nung gabi rin na yon, nakarating ang mga magulang ni Lexi para asikasuhin siya at makita rin ang apo nila. Sa puntong yon, hindi pa alam ni Lexi ang pangalan ng bata dahil nga si Weng lang ang naroon. Yun ang pumirma at nagpangalan sa bata. Kaya nung nalaman ni Lexi, inis na inis siya. Ma, bakit naman po Edgar Boy ang ipinangalan niyo sa anak namin? Sinabi ko na po sa inyo na Jacob Ace ang gagamitin. Ano po ba yan? Akala niyo naman po ganun kadali ang magpalit ng pangalan? Ako na nagdesisyon. Nakalimutan ko kasi eh. Saka tulog ka pa nun. Ako lang naman ang nandito. Okay lang yon kasi kapangalan naman ng tatay ko. Alam mo naman na mahal ni Kurt ang lolo niya, di ba? Kahit na po, hindi pa rin tama na kayo ang nagdesisyon sa ganyang bagay. Ang pangit talaga ng pangalan. Grabe ka naman. Hindi naman pangit ang Edgar Boy. Pero ayoko nga po nun. Sige, sa susunod yung anak, kayo na magdesisyon. Pagbigyan nyo na ako. Ito ang unang apo ko eh. Saka ganyan talaga gusto kong pangalan. Naaalala ko pa kasi nung buhay pa ang tatay ko. Ang sabi niya, sana kapag nagkaanak si Kurt, ipangalan sa kanya. Oh, ako na lang ang tumupad nun. Saka ayos lang yan. Pangalan lang naman yan. Matino pa rin namang pangalan yan ah.
Naiinis na si Lexie pero wala siyang magawa. Kaya nung umuwi ang asawa niya, sinabi niya agad ang nangyari. Mabuti na lang naroon din ang mga magulang ni Lexie, kaya pinagawa na lang ng paraan ng tatay nito. Ngayon na nga lang hihiling, hindi niyo pa pinagbigyan? Ganun ba kahirap yun? Ipapangalan lang naman sa bata yung pangalan ng tatay ko ah. Iba nga po kasi ang usapan namin mag-asawa. Desisyon po namin ang pangalan ng magiging anak namin. Hindi po kayong dapat na magde-decide doon. Kahit pa sabihin yung gusto nyo yun. Mabuti na lang nagawan pa ng paraan. Sus! Ang aarte nyo! Pangalan lang naman yan! Pangalan lang para sa inyo. Iba naman yun para sa amin. Parang sinabi nyo naman pong wala na kaming karapatan ng asawa ko sa sarili naming anak eh. Huwag po ganun, ma. Kasi nakakainis yung ugali nyong pala desisyon. Ay, makikipagtalo pa ba ako? Pinakikinggan mo lang naman palagi ang asawa mo. Para namang wala na akong puwang dito. Parang wala na akong karapatan na magdesisyon para sa buhay mo, kahit na anak naman kita. Simula talaga nung nakilala mo yang si Lexie, wala ka ng ibang ginawa kundi sumalungat sa gusto ko. Lagi na lang dapat sundin yung gusto nyo. Hindi po dahil kay Lexie kaya ako nagkaganito. Nagseset lang po ako ng boundaries. Anak nyo pa rin po ako, nanay ko pa rin kayo, pamilya ko pa rin kayo. Pero may sarili na akong pamilya eh. Hindi po pwedeng lagi nyong pangihimasukan yon at ipipilit ang desisyon nyo kahit nalabag na yun sa amin. Ako ang padre de pamilya. Sa akin magsisimula ang lahat. Kung lagi ko na lang hahayaan at pagbibigyan kayo dahil minsan lang kanyo, parang sinabi kong ayos lang bastusin at hindi respetuhin ang pamilya ko. Kailangan ko silang protektahan kahit pa sa sarili kong mga magulang. Kung anong desisyon po namin, respetuhin nyo po. Hindi po pwedeng laging kayo ang masusunod. Matagal ko na kasing sinasabi yun sa inyo, tapos ayaw nyo naman makinig sa akin. Hindi ba parang kayo naman ang nawala ng respeto sa akin? Tapos kung magsalita pa kayo, parang wala ako rito. Hindi nyo rin naman iniisip ang nararamdaman ko. Ilang beses na rin po namin sinabi sa iyo na ayaw po namin na yun ang pangalan, di ba? Hindi nyo ba kayang pagbigyan ako? Kahit na isang beses? Ilang beses na po ba namin kayo napagbigyan? At ilang beses na rin po ba kayo nagsabi na isang beses lang yun? Sa panay ganyan nyo po, parang ang nangyayari kada pagbibigyan kayo, mas lalo kayo nagiging paladesisyon eh. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil naiimpluwensyahan ka ng asawa mo. Tingnan mo kapag natauhan ka na, malalaman at malalaman mong mali ka at tama ako. Ay, bahala nga kayo dyan! Padabog pang umalis si Weng. Alam ni Kurt na masama talaga ang loob ng kanyang ina dahil walang ibang taong tumatanggi rito. Ang gusto ni Weng, kada may gusto siyang hilingin, gagawin ng isang tao. At kapag hindi siya sinunod, magagalit talaga siya. Higit pa ron, anak niya pa ang gumagawa nun. Noon, bago nagkaroon ng asawa si Kurt, kahit paano ay napagbibigyan siya. Simula nung nakilala nito si Lexie, parang nagbago ang ugali. Ang hindi alam ni Weng, matagal nang napapansin ng anak niya ang pagiging paladesisyon niya. Hinahayaan lang siya. Natuto lang si Kurt manindigan noong napapansin niyang malaking epekto sa pakikipagrelasyon niya ang ugali ng kanyang ina. Meron kasi siya nung dating kasintahan na muntika na silang ikasal pero may ginawa ang kanyang ina na pagdedesisyon kaya umayaw na lang ang babae. Sinabi sa kanya nito na sana raw sa babaeng makakatuluyan ni Kurt matuto siyang maglagay ng hangganan para hindi nasisira ang mga plano nila sa buhay. Paano raw nila maaayos ang pamilya nila kung sa pagdedesisyon pa lang hinahayaan ng pasukin ng iba, kahit pa magulang ito ni Kurt. Kaya sa mga panahon na yon, handa na rin si Kurt na manindigan para sa pamilya nila. Ilang buwan ang lumipas. Kahit sabihin ni Weng na may sama siya ng loob, pinagpatuloy niya pa rin ang pagiging paladesisyon. Hanggang sa nagpaplano na naman sila para sa binyag at unang kaarawan ng bata. Ang bilis ng panahon, no? Parang nakaraan lang, baby na baby pa si Ace. Kaya nga hindi ako makapaniwala na mag-iisang taon na ang anak natin. Ang bilis pala talaga. O nga pala, anong sabi ni Hart? Okay na raw dun sa venue. Tapos tutulungan niya na lang ako sa mga ipapamigay para sa mga bata. O sige, sabihan mo na lang ako kung anong kailangan nyo ha. Saka yung iba kumuha ka na lang ng gagawa para hindi ka rin pagod. Nasabihan mo na ba yung mga kaibigan mo at yung iba mong pinsan na may anak na pwedeng maimbitahan? Oo, okay na. Ikaw, nakausap mo na ba ang mama mo? Baka kung sino na naman ang imbitahan niya.
Nasabi ko na sa kanya, ulitin ko na lang. Kako mahigpit doon. Kapag hindi invited, hindi pwedeng pumasok. Kasi may invitation na ipapakita. Tapos may listahan ng tao. Kung sino lang pupunta, yun lang talaga. Inimbitahan ko na ibang pinsan ko para maraming bata. Para marami mag-enjoy. Ay, sana nga, love. Kasi naman baka may iba na namang tao doon na hindi naman natin kilala. Sana naman maging maayos yung birthday ng anak natin. Kinakabahan nga ako eh. May trauma na yata ako. Kasi kada nagpaplano kami ni Heart para sa birthday party, hindi maalis sa utak ko yung nangyari nung kasal natin. Kaya nga maghihigpit na tayo ngayon. Hindi na pwedeng mangyari ulit yung ganun. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos na to ngayon. Kinakabahan pa rin si Lexi, lalo na nakikialam at nagdedesisyon na naman si Weng kahit na hindi naman dapat. Ayaw niya yung naisip na tema ng mag-asawa. Ayaw niya sa isang bisita. Ayaw niya ring may mga pampasaya sa bata. Lahat na lang may nasasabi siya. Lahat ng desisyon ng mag-asawa mali para sa kanya. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na yun. Maraming mga bata, gaya nga ng inaasahan at gusto nila. Dahil nga pambata ang selebrasyon na yun. Nung mga unang sandali, maayos ang lahat hanggang sa nilapitan ni Weng ang manugang niya. Nak, papasukin natin yung mga bisitang naroon sa labas. Kanina pa sila nandoon eh. Inimbitahan ko kasi ang mga yon. Ano sila? Mga katrabaho dati ng asawa ko. Tapos mga taga ron sa amin. Po? Nasa listahan po ba sila? Ay wala eh. Ay hindi po pwede ma. Ano ba naman yan? Minsan lang naman to. Huwag mo na ako ipahiya. Papasukin ko na ha. Sabihin ko na pumayag ka na. Yung kaibigan mong bakla kasi ang humaharang eh. Kawawa kasi sila doon. Hindi pa kumakain. Tapos ang init pa sa labas. May mga bata po ba silang kasama? Wala. Mga matatanda na yon. Hindi po talaga pwede ma. Sorry po. Mahigpit po kasi talaga kami sa mga bibisita. Lalo po hindi naman namin kilala. Baka manggulo lang po sila rito. Hindi yan. Papasukin ko na ha. Basta, pumayag ka naman na. Makikikain lang naman sila. Saka gusto nila makita kung anong itsura ng handaan ng apo ko. Aba, ay gusto ko ipagyabang. Kapag nakita nila ito, malalaman sa buong lugar namin na ang bongga talaga ng buhay ng apo ko. Pinagdidiinan ni Lexi na bawal. Mabuti na lang at ayaw din ni Heart. Pero madiskarte si Weng. Gagawa at gagawa talaga siya ng paraan para lang makuha ang gusto niya. Sa likod niya pinadaan ang mga bisita na yon. Wala nang nagawa ang nagbabantay ron dahil sinabi niyang pumayag naman ang mag-asawa. Sakto na wala naman doon si Heart. Nagulat na lang si Lexi dahil may nakita siyang nakaupo na mga hindi katiwa-tiwalang lalaki sa dulo. Kilala niya ang mga bisita, kaya nagtataka siya. Love, sino yun? Kilala mo ba yun? Para ngayon ko lang nakita. Saan? Ayun o, dun sa table 8. Anong ginagawa ng mga yan dito? Hindi naman imbitado yung mga yan ah. Mukhang mga lasing pa. Hala, baka yan yung pinagpipilitan ni mama mo na papasukin. Kasi nga raw mga taga ron sa kanila. Paano nakapasok yan? Ewan ko, ang higpit pa naman ni Heart. Andun nga siya ngayon eh, parang security guard. Teka nga, pupuntahan ko si mama. Mga basagulero pa naman yung mga yan. Lasing pa oh. Nagwawala yung mga yan. May mga bata pa naman dito. Ano ba naman yan? Kinausap ni Kurt ang kanyang ina para pagsabihan. At kinausap niya rin ang mga bisita na pagkatapos nilang kumain ay pwede na silang umalis. Pero mukhang naiinis ang mga yon. Kilala ni Kurt kung gaano kalapitin ng gulo ang mga bisitang pinapasok ng nanay niya. Kaya mas nangangamba siya para sa mga batang naroon. Si Weng naman, parang inosente na laging sinasabing wala namang gagawin ng mga kaibigan niyang yun. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan nila. May isa kasing lalaki na hinila ang isang bata. Umiyak ang bata dahil nga natatakot siya at pinipilit ng lalaki na kausapin. Nagalit ang magulang ng bata. Doon na nagwala ang mga basagulerong bisita. Nagkagulo sa loob. May mga nababasag na gamit. May nagsusuntukan, may nagbabatuhan, may mga nagtatakbuhan at mga nag-iiyakang mga bata. Halos mga bata pa naman ang bisita. Tapos ganun pa ang nangyari. Mabuti na lang may mga pulis na agad sa labas dahil malapit lang sila sa istasyon ng mga pulis. Natigil nga ang gulo. Nasira naman ang momento ng handaan.
Nabigyan pa ng trauma ang mga bata. Galit na naman si Kurt. Nakita nyo na, ma? Yun yung sinasabi nyong hindi yung manggugulo? Pinapunta nyo sa kids party yung mga lasenggo na yon? Para namang hindi nyo alam na nagwawala sila kapag lasing. Ano ba naman yan? Huwag ka nga sa akin magalit. Hindi ko naman kasalanan yon, no? Paano hindi nyo po kasalanan kayo nagpapasok nun? Naaawa lang ako dahil nagugutom sila. Nakakainis naman Sa susunod yan baka hindi ko na kayo imbitahan sa kahit na anong ganap sa pamilya namin. Lahat na lang sinisira nyo dahil sa pagiging paladesisyon nyo Grabe ka naman. Minsan lang naman ako magsabi sa inyo. Saka hindi ko naman talaga akalain na magwawala sila ng ganon. Ay malay ko ba, diba? Ang sabi nila kakain lang sila tapos aalis na sila. Ang sama mo namang anak kung pababayaan mo ko. Tapos hindi mo kami iimbitahan. Sobra naman ata na yon. Paano nyo magagawang maging masaya niyan, ha? Parang nga magiging mas masaya pa kami kung ganun Na yung iimbitahin namin marunong gumalang at sumunod sa desisyon namin. Hindi yung parang gustong lagi manguna kahit na mali-mali naman. Masama yan. Baka kung anong mangyari sa inyong karma kapag ganyan kayo sa magulang ninyo. Aba, hindi kita ganyan pinalaki, ha? Ayoko na makipagtalo. Wala naman tong patutunguhan Basta ako nagsabi na ako kung ayaw nyong lumayo ako sa buhay nyo, huwag kayong maging paladesisyon. Dahil pagod na akong intindihin kayo. Desidido na si Kurt sa pasya niya. Dahil kung may susunod pa at gano'n na naman ang mangyayari, baka mawala na sila ng gana maghanda. Pero kahit na gano'n ang sinabi niya, patuloy pa rin ang panghihimasok ni Weng sa buhay nila. Lalo na sa bata. Ang dami niyang sinasabi na kung ano-ano. Mga plano na para lang dapat sa mag-asawa. Isang beses pa, pumunta si Weng sa bahay ni na Lexi kasama ang 2 tao na mukhang magkasintahan o mag-asawa. Mukhang mas matanda lang kina Lexi ng ilang taon. Sino po sila, ma? Pinsan ni Kurt. Galing probinsya. Namasya lang dito. Wala pa po si Kurt Mamaya pa po uwi nun. Hinihintay namin si Kurt kasi ipapaalam yung bata. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Mag-asawa yan, walang mga anak. Gusto nila mag-travel na may kasamang bata para ma-feel naman daw nila na may anak sila. Ay kako, nagdesisyon ako na yung apo ko na lang muna ang isama nila. Mabait naman kako yan para makapag-travel din kahit bata pa. Nagdesisyon kayo ng ganyan sa anak ng iba? Ay bakit? Apo ko naman yan. Saka mga pamangkin ko ang mga ito. Mababait to. Baka anong akala mo sa kanila? Tingin niyo po ba papayag si Kurt sa desisyon niyong yan? Kilala naman niya tong mga to. Saka minsan lang naman. Hilig lang nila mag-alaga ng bata. Hindi pa lang magkaanak. Ako po kasi hindi papayag. Sinong matinong ina ang ipapaubaya sa mga taong hindi niya kilala ang 1 taong gulang niyang anak? Wala akong pakialam kahit nalibutin pa nila ang mundo kasama ang anak ko. Napakaano naman po niyang desisyon niyo? Sorry po kahit pakilala niyo sila buong buhay niyo, hindi ako papayag. Anak ko to, magdedesisyon kayo ng ganyan? Ang bastos mo naman. Ano bang akala mo? Ikaw lang nagmamay-ari dyan sa apo ko? Apo ko pa rin yan. Malamang hindi ko naman yan ipapahamak Kahit itanong mo sa asawa mo, kilala niyo tong mga to. Wala po akong pakialam. Pasensya na kayo pero umalis na kayo sa pamamahay namin. Wala kayong mahihiram na kahit na ano rito. Gamit ko nga hindi ko pinapahiram sa hindi ko kilala o kahit sa kakilala ko. Anak ko pa kaya? Umalis na kayo. Huwag ka naman bastos. Ganyan ka ba sa mga bisita at kakilala ng anak ko? Hindi po, pero ganito ako sa mga taong hindi alam kung anong ibig sabihin ng boundaries. Ganito ako sa mga taong walang respeto. Kaya naman pala nagkagano ng anak ko. Lumalabas na ang tunay mong ugali. Wala po akong tinatagong ugali. Lumalabas lang po kung ano ko kapag may mga taong lumalagpas sa limitasyon nila. Kung hindi po kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Masama ang tingin ni Weng sa kanyang manugang na halatang hindi siya masaya sa inasta nito. Pinagsabihan pa siyang sa susunod, matuto naman daw siyang rumispeto, habang ang hindi naman rumirespeto ay mismong si Weng. Nalaman niyo ni Kurt, kaya nagalit din siya. Sinabi niya na ano bang naiisip ng kanyang ina para masabing papayag siyang ipahiram ang anak nila. Hindi naman daw yun bagay na pwedeng kunin ng iba. Kaya mas lalong nanggagalaiti sa galit si Weng. Dahil doon, gumawa siya ng isang bagay na hindi tama. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng malaking problema sa trabaho ni Kurt.
Nadamay siya sa mga natanggalan ng trabaho. Kasabay pa nun, nagkasakit si Lexi, kaya kinailangan nila ng malaking pera. Sunod-sunod ang mga kamalasang nangyari sa mag-asawa. Nauubusan na sila ng ipon. Mabuti na lang, tumutulong si Hart. Pero nahihiya naman si Lexi. Dahil kahit mga magulang niya nagbibigay ng sustento sa kanya para sa bata. Ano ka ba? Bakit ka ba nahihiya sa akin? Malamang may sarili ka ring buhay, no? Saka hindi ako sanay na ganito. Feeling ko pabigat ako. Never ka naging pabigat, no? Nagbibigay nga ako pambili ng motor sa walang kwentang lalaki eh. Tapos hindi ako tutulong sa beshi ko. Kahit na. Alam mo, sobrang bigat ng buhay namin ngayon, as in. Nung mga nakaraan naman, okay naman kami. Buti ka mo talaga kahit paano may ipon kami at naipundar. Kaso, ang bilis ding naubos. Ganun talaga ang buhay. Minsan talaga dumarating sa ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na kayo makakabawi. Kaya nyo yan. Huwag lang kayong susuko. Naaawa din ka mo ko sa asawa ko. Parang down na down siya ngayon. Hindi lang parang, as in down na down siya. Gets ko naman. Kasi naman lalaki siya eh. Tapos ganyan na wala siyang trabaho. Iisipin nun na parang wala siyang pakinabang. Huwag mo lang susukuan. Huwag niyong susukuan ang relasyon yung dalawa. At ang pamilya niyo. Kung kailangan niyo ng kausap, nandito lang ako. Ayaw niya nga ako minsan kausapin eh. Minsan parang ang init ng ulo niya. Kasi nga wala siyang mapasukan na trabaho. Lagi niyang sinasabi na bakit, hindi raw ba siya magaling. Na nakapagtapos naman siya ng pag-aaral. Mga ganong bagay ba? Naaawa ako kasi hindi rin siya nakakatulog ng maayos. Malalampasan niya rin yan. Kasi nga tatay siya at may pamilya na umaasa sa kanya. Grabe ang pressure niya. Pero magaling siya, matalino siya. Baka itong problema niyong to, part lang na magiging success niyo. Sana nga, Beshi, matapos na to at maging maayos na ulit kami. Salamat pala dito ha. Kapag nakaluwag-luwag na kami, babawi din ako sa'yo. Salamat talaga. Kung noon nahihiya si Lexi lumapit sa mga magulang niya, simula nung nabaon na sila sa kahirapan, lumalapit na siya. Kaya isa yon sa dahilan kaya mas lalong bumababa ang tingin ni Kurt sa kanyang sarili. Ilang araw ang lumipas, dumalaw na naman si Weng sa bahay ng mag-asawa. Titingnan daw nung magrerenta yung kwarto. Magrerenta po? Anong magrerenta? I mean, sino? Yung anak ng kumari ko. Bakit po dito? Hindi naman po namin pinapaupahan yung kabilang kwarto. Wala naman kayong pinagkakakitaan, di ba? Kaya ayan, nagdesisyon ako na ipaupay ang kabilang kwarto para naman may kitain kayo. Hindi yung wala namang natutulog dyan pinababayaan nyo lang. Maliit pa naman ang anak nyo, hindi pa pwede magsolo ng kwarto. Hindi po ma, hindi po namin ipapaupa yan. Naghahanap naman na po ng trabaho si Kurt. Huwag niyo pong pansinin at pakialaman ang bahay namin. Hindi po ito paupahan. Sus! Ayan, kaya ang bigat ng buhay niyo kasi nakakarma na kayo. Masama kasi ang ugali mo. Nadamay ang anak ko kaya damay-damay ang karma niyo. Mabilisan talaga yan, saka masakit kapag nakarma na. Tinutulungan na nga ayaw pa. Pero po sana nagtanong muna kayo. Bahay po namin to Dapat kung nagdedesisyon kayo yung alam namin. Buti nga sa inyo. Kapag natuto ka na maging mabuting tao, baka mawala yung mga kamalasan nyo sa buhay. Hindi kasi kayo nakikinig sa mga desisyon ko Bahala ka dyan kung ayaw mo. Maghirap kayo dyan, mamulubi kayo. Magutom kayo! Para bang masaya pa si Weng na naghihirap ang mag-asawa dahil lagi niya yung binabanggit at sinisisi niya na masama nga raw ang ugali ng dalawa. Kahit na tama lang namang huwag pagbigyan ang mga taong sobra kung manghimasok sa buhay ng iba. Ilang buwan ang lumipas, umaasa sila sa mga magulang ni Lexi. Wala pa ring mahanap na trabaho si Kurt. Nawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Ano ka ba, love? Habang buhay tayo, kaya natin makalampas dito. Pagsubok lang to. Pagsubok lang to? Grabe naman. Ilang trabaho na napasukan ko, kung hindi ako kinukuha, pinapalitan agad dahil sa mga palpak na nangyayari. Makipaghiwalay ka na kaya sa akin. Tapos doon ka na muna sa mga magulang mo. Mas kaya nila kayong alagaan ng anak natin Kesa naman yung nagtitiis ka sa akin, di ba? Kasi ayoko nahihirapan ka Hindi kita hihiwalayan.
Para namang sinabi mo na ang babaw ng pagmamahal ko sa'yo. Na dahil lang sa nahihirapan ako, aayaw na ako. Kaya pa yan. Naniniwala ako sa'yo. Nakikita ko naman na gumagawa ka ng paraan. Hindi ka sumusuko. Kaya, bakit ako susuko? Paano naman kayo ng anak natin? Kaya natin to. Mag-asawa tayo. Ibig sabihin, dalawa tayong lalaban. Kaya nga tayo naging mag-asawa para hindi mo papasanin lahat. Kasi nandito ako, katuwang mo. Kaya natin to, ha? Baka sa mukha ni Kurt ang hirap. Nakukonsensya siya dahil hindi niya maibigay ang buhay na gusto niya para sa pamilya niya. Pero mas lalo naman siyang pinapalakas ng kanyang asawa. Habang ang ina naman niya, binibigyan siya ng masasakit na salita para isipin na siya ang may mali. Dahil nga sa ginagawa niya sa magulang niya. Gustong kontrolin ni Weng ang utak ni Kurt. Sinasabi niya na ang masamang anak, ganun ang nangyayari. Dapat daw hindi siya masama sa magulang niya. Dapat daw lagi niyang sinusunod ang sinasabi nito. Kaya naghahalo na ang mga problema at opinyon sa utak ni Kurt. Isang araw, umalis sina Lexi at Hart. May pinuntahan sila. Ano to? Nasaan tayo? Sa albularyo. Loko ka? Bakit dito? Iniwan ko pa si Ace sa bahay. Baka aalis yun si Kurt. Kalma ka lang. Saglit lang naman tayo. Malapit na tayo. O ayan na. Tayo na, dali na. Bakit? Nakulam ka ba? Ewan, try lang natin. Magpapatawas na lang din ako. Kasi may kaaway ako, parang sinumpa-sumpa ako noon. Noong una, si Hart ang kinausap ng albularyo. Sinabi sa kanya na hindi naman siya kinukulam o kaya hindi naman siya naisumpa. Baka raw nakapagsalita lang ng hindi maganda ang taong galit sa kanya. Nung paalis na sila, saka nagsabi ang albularyo na ang isa raw sa kanila ang tunay na kinukulam. Dahil dalawa lang sila, alam na nilang si Lexi yun. Ako po, kinukulam? Isa raw sa atin. Hindi naman ako, so ikaw nga. Halak ka. Anong klaseng kulam ba? May nagpapagawa raw ng ritual tungkol sa pamilya niya. Hindi lang daw si Lexi, damay pati ang asawa niya at mukhang dalawa silang punteriya. Natakot si Lexi. Naniniwala naman siya sa mga kulam. Hindi niya lang akalain na mangyayari sa kanya. Hindi naman siya pala away at wala naman siyang naaagrabyadong tao, kaya bakit may kukulam sa kanila? Hiningi ng albularyo ang tunay nilang pangalan. Doon nalaman na kilala nila ang mangkukulam. Isa raw itong babae. OMG! Hindi kaya yung mother-in-law mo? Ewan ko. Baka siguro panay siya sabi sa akin na nakakarma nga kami. Na kapag sinunod namin ang mga desisyon niya para sa pamilya namin, magiging okay kami. Hala, grabe naman yun. Bakit kailangan pang umabot sa kulaman? Ang sama naman ang ugali nun, Beshi. Grabe na yung kagustuhan niya makontrol kayo. Kung ako yan, iiwas na ako doon. Baka kapag gumaling ako sa kulam, uulitin niya. Nakakatakot. Binigyan siya ng isang bote ng tubig at gumawa ng orasyon si Lexi. Ihahalo niya raw yon sa panlinis at gamitin niya sa buong bahay, lalo na sa sahig. Dapat daw ay mababasa ang lahat ng parte ng sahig sa bahay nila, kasama na ang sa banyo. Ang huli raw, kapag itatapon na ang tubig, dapat ibubuhos yon sa labas ng bahay. Pagkatapos nun, isasara ang pinto at hindi bubuksan hanggang kinabukasan. Kahit sino raw ang kumatok, wag daw pagbubuksan. Sa paraan na yon ay mawawala ang kulam. Hindi nagdalawang isip si Lexi. Ginawa niya yon. At sakto na nung ginawa niya yon, kumakatok sa bahay nila si Weng. Kasama raw niya ang uupa sa kabilang kwarto. Hindi binubuksan ni Lexi kahit na anong galit ng kanyang biyenan. Hindi rin naman yun pinapasok ni Kurt. Wala pang alam si Kurt sa nangyayari dahil hindi naman alam ni Lexi kung ang biyenan niya talaga ang may gawa o kung naniniwala ang kanyang asawa. Matapos ng ginawa niya, kinabukasan lang nagkaroon ng magandang balita. 3 kumpanya agad ang tumawag kay Kurt at may alok na malalaking sahod. Isa doon ang pinili ni Kurt at sa mismong araw na yon, pwede na siyang magsimula. Inobserbahan muna ni Lexi at doon unti-unting gumaan ang buhay nila kaya nagpasama siya pabalik sa albularyo. Ano pong pwedeng proteksyon para sa pamilya ko?
Baka ulitin ng biyenan ko yung ginawa niya. Binigyan lang siya ng isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Ipinalagay sa kanya sa itaas ng pinto. Sa paraan daw na yon, walang itim na kapangyarihan na makakapasok sa pamamahay nila at lalo na sa kanila. Sikapin din daw na huwag papahintulutan ng ibang taong sumisira sa mentalidad nila na pumasok sa buhay nila. At kung parte man yon ng pamilya nila, siguraduhin na malinaw ang limitasyon. Kung ako talaga yan, cut off agad sa akin yan ha. Isipin mo yun, kulang na yun, Beshi. Para lang masunod ang gusto niya. Grabe naman talaga. Hindi ko nga masabi kay Kurt. Mahirap din kasi nanay niya pa rin yun. Kasi yung nanay di naisip na anak niya pinakulam niya. Ay, karma na lang ang bahala sa kanya. Natatakot na nga ako sa kanya sa totoo lang. Parang ayokong ipakarga yung anak ko. Kasi paano kung baby pa lang ipakulam na niya? Sobrang sama naman ang ugali niya. Saka baka mas malala pa ang karma nun. Walang kalaban-laban yung bata, ipapakulam niya. Saka baby yun, no? Love ni Lord ang mga baby. Ay, ewan ko kung anong kahahantungan ng buhay niya. Sa mga panahon na nakakabawi na si Kurt, hindi alam ni Lexi na may iba na pala itong plano para sa pamilya nila. Nalaman na lang niya nung lilipat na sila. Bumili pala si Kurt ng titirhan nila sa Manila. Lilipat na kasi doon ang kumpanya nila. Ayaw ni Kurt na siya lang ang lilipat ng Maynila. Gusto niya kasama pati pamilya niya at sinabi niya na para daw yung bagong simula para sa kanila. Alam na ba to ng mama mo? Hindi ko na kailangan sabihin sa kanya. Desisyon ko to para sa pamilya natin. Ayaw mo ba? Mas gusto ko nga yun eh. Saka yung wala sanang ibang nakakaalam kung saan tayo nakatira. Maliban doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin. Yun nga ang plano ko. Kahit sa pamilya ko hindi nila malalaman kung saan tayo lilipat. Dahil baka pumunta na naman dun si mama at magdesisyon siya ng kung ano-ano. Baka may patirahin na naman siya o patulugin dun ang hindi natin alam. Basta alis na tayo rito. Pauupahan ko na lang tong bahay na to para kahit paano may kikitain pa rin tayo. Pandagdag para makabayad na tayo ng mga utang natin. Salamat, love. Feeling ko talaga makakahinga na tayo ng maayos nito. Masalamat sa'yo dahil pinalakas mo ang loob ko at hindi mo ako sinukuan. Kaya napagdesisyonan ko na rin tong malayo tayo. Kasi kapag nandito tayo at napupuntahan, hindi titigil si mama na magdesisyon ng hindi natin alam. Paano nabalitaan ko sa pinsan ko na yung isa naming tito na lumabas sa kulungan, nagdesisyon siyang patirahin dito sa atin kasi maghahanap daw ng trabaho malapit dito. Habang wala pa raw matutuluyan dito muna sa atin. Ayokong bigyan ka ng stress, kaya bilang parte din ng respeto ko sa pamilya natin, ilalayo ko na kayo. Mukhang hindi na kailangang hilingin ni Lexi sa asawa niya ang bagay na yon. Alam na ni Kurt kung paano siya kikilos. Naging malinis ang lahat. Nakalipat sila na ang nakakaalam lang ay si Hart. May nangungupahan na rin sa bahay nila at hindi makapagdesisyon si Weng sa kung sinong titira doon, lalo na may kontrata. Kung manghihimasok siya, pwede siyang makasuhan. Kahit pa sabihin na anak niya ang may-ari ng bahay, hindi niya rin alam kung saan nakatira ang dalawa. Hanggang sa tumawag siya kay Lexi. Hello! Andito na ako sa terminal ng Pasay. Saan ba kayo banda? Sino po nagsabi sa inyo na magbiyahe po kayo? Ako lang. Bakit? Kailangan ko pa ba magpaalam? Opo. Sana bago nyo gawin ang isang bagay, magpaalam po muna kayo. Sabihan nyo po yung tao kung papayag sila. Kapag sinabi po nilang hindi, respetuhin nyo po sila. Hindi po nakakatuwa ang biglaan ninyong pagdedesisyon. O anong gagawin ko niyan ngayon? Nasa Manila na ako. Hindi nyo pa ako patutuloyin? Total po, nasa terminal na kayo. Bumili na lang po kayo ng tiket pabalik sa inyo. Tapos po, saka po kayo magpaalam at magtanong kay Kurt kung okay po sa kanya. Pag pumayag po siya, ayun, saka po kayo bumiyahe. Kung hindi po, maghintay po kayo kung kailan papayag. Ugaliin po sana nating magtanong ng pahintulot ng iba bago po magdesisyon. Galit na galit si Weng. Pero kahit na konsensyahin niya ang mag-asawa na nagbiyahe pa siya ng napakalayo, walang nangyari. Hindi pa rin siya pinakinggan ng mga ito. Sinabi ni Kurt na maghintay siya kung kailan siya magsasabi dahil sa mga panahon na yon, gusto niya muna na sila lang ng pamilya niya. Yun din ang simula na tila ba umiwas na si Kurt sa pamilya niya. May mga pagkakataon na dumadalaw sila doon.
Pero minsan na nga lang sila makita ni Weng kung ano-ano pang sinasabi nito. Sa pagkakataon din na lumayo sila at umiwas sa mga taong hindi nirerespeto ang hangganan nila, naging masaya sila kahit na nagmumukhang masama ang taong may mataas na respeto sa sarili. Minsan talaga, mahirap magkaroon ng pamilya na paladesisyon. Mga klase ng tao na ayaw bigyan ng respeto ang tinalagang hangganan ng isang tao para sa kanila. At nagiging masama pa ang tingin sa taong naghahanap lang ng respeto sa desisyon nila. Sa simula, parang hindi ito agad madaling mapuna at nadadaan sa mga salitang hayaan na at pagbigyan na muna. Hanggang sa dumating sa puntong parang sila na ang may kontrol ng desisyon mo sa buhay at sa oras na tumanggi ka, ikaw pa ang nagmumukhang walang utang na loob o hindi marunong makisama. Tandaan na hindi iisa ang pagmamalasakit sa pagkontrol. Ang payo ay pwedeng ibigay, ang opinyon ay pwedeng pakinggan, pero ang buhay ng isang tao ay hindi dapat inaagaw sa kanya sa pangalan ng pag-aalala. Ang respeto ay hindi lang nasusukat sa pagsunod. Minsan, mas nakikita ang respeto pag marunong tayong tumanggap na hindi lahat ng gusto natin ay masusunod. Huwag maging paladesisyon na tao. Hayaan na matuto ang isang tao sa sarili niyang desisyon para sa ikalalago niya. Para naman sa mga taong nakakasalamuha ng ganito, hindi ibig sabihin na kailangan mong maging bastos o lumaban sa lahat ng pagkakataon. Pero mahalagang matutong magsabi ng mahinahon at malinaw na hangganan. Pwedeng makinig ng may respeto nang hindi isinusuko ang sariling pasya. Pwedeng magpasalamat sa opinyon nang hindi obligadong sundin ito. At kung magalit man ang iba dahil pinili mong magdesisyon para sa sarili mo, tandaan mo na ang pagprotekta sa sariling hangganan ay hindi kawalan ng respeto. Hindi mo kasalanan na magkaroon ng sariling opinyon at respeto sa desisyon mo. At huwag ugaliin na iparamdam sa isang tao na masama siya dahil lang sa hindi masunod ang gusto mo. Dahil hindi lahat ng tao ay kaya mong mapasunod. Iwasan ang pagiging paladesisyon na pamilya. Kayo ba mga apo? Minsan na rin ba kayong nakaranas na makahalubilo ng mga taong paladesisyon sa buhay nyo? Paano nyo sila pinagsasabihan? Ibahagi nyo na yan sa amin. Kasama na rin ang inyong opinyon at komento sa kwento. Naway may hatid itong magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.